Check. Okay. Magandang umaga pong muling sa ating lahat. Kung nasa inyo po ang inyong mga Biblia, katulad po ng dati, kapag ako po ang nangangaral, ay meron po tayong serye sa aklat po ng Genesis. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Genesis, at tayo ngayon po ay nasa Genesis chapter 33 na. Basahin po natin ang magiging tatalakayin po natin ngayong umaga ay verse 1 hanggang verse 11. Basahin muna lang po na natin yung verse 1 hanggang verse 4. At ito po ay yung pagtatagpo ni Jacob at ni Esau. Verse 1, tumanaw si Jacob at nakita niyang si Esau ay dumarating na may kasamang 400 katao. Kaya't kanyang pinaghiwalay ang mga bata kina Leah at Rachel at sa 2 aliping babae. Inilagay niya ang mga alipin na kasama ng kanilang mga anak sa unahan at si Leah na kasama ng kanyang mga anak bilang pangalawa at sina Rachel at Jose na pinakahuli. At siya naman ay lumampas sa unahan nila at 7 ulit na yumuko sa lupa hanggang siya ay mapalapit sa kanyang kapatid. Verse 4, at tumakbo si Esau upang salubungin siya. Niyakap siya, niyapos siya sa leeg, hinagkan, at sila ay nag-iyakan. Ay po'y manalangin muli sa Panginoon. O aming Diyos, na mapagpala at kabanal-banalan, narito po kaming muli, Panginoon, humihingi ng iyong awa. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu at bigyan ng pangunawa. Nais po naming marinig ang katotohanan sa iyong salita. At ikaw po ang mangusap sa bawat isang nakikinig. Sa ngalan po ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Sa pangkalahatan po ang ating magiging parang tema. Ang ating magiging tema sa ating ngayong umaga ay ganito. When we have personal encounter with God, He gives us faith to overcome our fears. Kasama ng kaloob na biyaya ng kaligtasan ay ang kaloob ng pananampalataya upang tayo'y makasunod sa Diyos sa kabila ng ating mga takot. Para doon sa ating mga bagong bisita na nandito, pinag-uusapan pa natin si Jacob. At itong si Jacob, simula sa kanyang pagkabata, ay he's been struggling with men. Una na nga, kapag silang pa lang niya, nung siya ay isilang, ay hawak-hawak niya yung talampakan ng kanyang, yung heel ng kanyang, ni Esau, sapagkat ayaw niya itong mauna. And through deception, ay ninakaw niya ang birthright nitong kanyang nakatatandang kapatid at maging yung kanyang future blessing. At ganun din nung siya ay pumunta doon sa Haran. For 20 years, siya ay tagisan sa kanyang biyanan na equally shrewd na katulad niya. At sa lahat ng yon ay napagtagumpayan niya at siya ay in spite of the adversity, ay he prospered. Hindi ba? Kasi nung lumabas siya sa Haran, kung yung matatandaan, nung siya ay sinabihan ng Panginoon na bumalik na doon sa lupang pangako, sabi nga niya, nung siya ay pumunta doon sa Haran, ang dala niya lang ay tungkod. Pero nung siya ay lumabas, pabalik na, ay napakayaman na niya. At napakarami niya ng ari-arian. At marami na siyang anak. Hindi ba? Pero, for the 20 years that he was in Haran, he realized na yung kanyang prosperity o kanyang pagtaluwagan ay he start to recognize na ito ay dahil sa katapatan ng pangako ng Diyos sa kanya. Hindi ba? Pero, alam din natin na during that time, itong si Jacob ay self-independent and self-sufficient.
Nakadepende pa rin siya sa kanyang sarili. Which is a problem kasi nung babalik na siya doon sa lupang pangako, God will not allow a sufficient self-dependent person to enter His kingdom. But only those who rely on God can enter His kingdom. Totoo, sinabihan siya ng ating Panginoon, bumalik ka na doon sa promised land. But he cannot go back as Jacob, the deceiver. Hindi siya pwedeng bumalik. Nakatulad ng dati na isang manloloko. So ano nangyari? Naalaman natin, di ba? God visited him on that night na siya ay nag-iisa habang siya ay takot na takot nagpaplano kung paano ang gagawin niya dahil sasalubungin siya ng kanyang kapatid na si Esau at may kasama siyang 400 men. Hindi ba? And that night, he wrestled with God until dawn. Di ba? Nakipag-wrestling siya sa Diyos. At parang tumagal lang hanggang madaling araw at parang nananalo siya. Pero God makes sure to let him know that he's not winning. Sapagkat nung biglang hinipo lang ng Panginoon yung kanyang hip joint, ay naghiwalay na. Which means, hindi siya nananalo. Hinahayaan lang siya ng Panginoon. Because ang punto doon sa kanilang pagre-wrestling ay makita niya na it's not your effort, but it's the blessing of God. So yun ay isang personal encounter niya sa ating Diyos. And as it happens, he realized na siya ay hindi nakikipaglaban sa tao kasi nung umpisa kala niya tao yung kanyang ka-wrestling. Pero as it happens, na-realize na ang kanyang ka-wrestling ay ang Diyos. Di ba kaya nga tinawag niya yung lugar Penuel? Because I wrestled with God and I see face to face and I live. Di ba? But ito yung nangyari, di ba? Kahit na naghiwalay yung kanyang buto, yung kanyang hita, at siya ay napilay, he continued to cling. Hindi siya bumitaw. At nagpatuloy siya sa paghawak, not because he's winning, but because he was begging for mercy, for a blessing. Sapagkat na-realize niya na ang kalaban niya ay hindi tao, kundi walang iba, kundi ang Diyos. At kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng bendisyon. Sapagkat kinabukasan, haharapin niya ang isang bagay na lubhang kinatatakutan niya. At anong tugon ng Panginoon sa kanya? Binago ang kanyang pangalan. Sabi sa kanya, ikaw, Jacob, ay magiging Israel. Nang ibig sabihin ay he struggled with man and God and have prevailed. Pero alam nyo, may magandang commentary dito si Ian Duguid, which I really appreciate when I read. At ang sabi niya, when the Lord changes Jacob's name, it was only partial. Kasi, kung titingnan nyo, nung binago ng Panginoon ang pangalan ni Abraham, they never called him Abram anymore. Just Abraham. Same thing with Sarai. Si Sarai, when her name was changed to Sarah, he's always been Sarah, never Sarai anymore. But in the case of Jacob, mababasa mo yun sa Biblia. Palitan. Jacob, Israel. Jacob, Israel. He never lost the name Jacob, even though he has a new name, Israel. At
insight na nakita ko, na binigay ni Ayon Dugi dito, which I fully agree, ay sinasabi niya dito ay pinapakita the two warring nature of Jacob. His personal encounter, God taught him that the promise must be effected by God and cannot be earned by his effort. And yet, nandun pa rin yung kanyang pagiging Jacob. Kasi ano si Jacob? Si Jacob na manloloko. Si Israel na mananampalataya. Hindi ba? At dito, makikita natin kung tunay, after this encounter, kung tunay na ngang nabago si Jacob. Kung siya na nga ay si Israel. At ang kanilang pagtatagpo at muling pagkikita ng kanyang kapatid na si Esau ay magiging test case para sa kanya. Yung kanyang pakikipagtagisan sa kanyang biyanan ay natapos na. Nagkaroon na sila ng kasunduan. Pero dito sa kanyang kapatid ay hindi pa tapos. Sapagkat kailangan niya pang isaayos. Dahil, natatandaan nyo, ang dahilan kaya siya tumakas doon sa lupang pangako ay dahil nga niloko niya ang kanyang kapatid at ninakaw niya yung kanyang birthright at yung kanyang future blessing. At dahil doon ay nagalit ng gusto si Esau sa kanya at pinagplanuhan siyang patayin. Kung kaya siya ay tumakas papunta doon sa Haran. Pero dito, nung pabalik na siya, alam niya na kailangan niyang isaayos ito. He has to confront his fear. Kaya ang ginawa niya, nagpadala siya ng emissary para sabihin doon sa kanyang kapatid na darating siya. At nagpadala siya ng maraming alay. Remember that? 550 animals as a present to his brother to pacify his anger. Hindi ba? And yet, nalaman niya na sasalubungin siya na may kasamang 400 men. Eh kung ikaw yung si Jacob, ang tumayo ang laki ng atrasan mo rito. Pinagpaplanuhan ka nitong patayin. Eh di talaga matatakot ka, di ba? Why did he brought with him 400 men? Mukhang walang nag-iepekto sa kanya yung mga alay na pinaunang alay niya to pacify his anger. Hindi ba? Kaya, even though he has a lot of substance at marami din siyang mga servant, he was no match kay Esau with his 400 men. Which leads me to sa ating unang pangunahing punto. When we fear God, we have nothing else to fear. Ang may takot sa Diyos ay matapang na humaharap sa kahit na anumang hamon na dumarating sa ating buhay. Uncertain of what his brother might do, Jacob prepared for the worst. Hiniwalay niya yung kanyang mga asawa, yung 2 alipin at ang kanilang mga anak nilagay sa unahan. Sumunod si Leah na naging asawa niya dahil niloko siya. At syempre yung kanyang paborito nasa likod. Kasama yung kanyang paboritong anak din na si Joseph. Di ba? Kung titingnan mo, nasan yung kala ko ba nabago na siya? He's still scheming. Nakadepende pa rin siya doon sa kanyang paraan. Di ba? In a way, we could say that he's being a Jacob. He's still being a Jacob here. Pero hindi kasi nagtapos doon. Ang sabi, he himself went on before them. Takot na takot. Nanginginig sa takot. Pero makita nyo,
Hindi siya sa likod. Pumunta siya sa harap. This is the act of Israel. A changed man. Na sa kabila ng kanyang matinding takot, sa kabila ng uncertainty na maaring mangyari, na maaari siyang atakihin talaga ng kanyang kapatid dahil hindi naman niya alam kung hindi pa galit, na hindi na siya galit sa kanya. And yet, learn from this. He went in the front. And that's an act of faith. Tinatanggap niya ang kalooban ng Panginoon kahit na ano ang mangyari. Kung totoong atakihin siya ng kanyang kapatid, siya ang unang mamamatay. But hindi siya nakontrol ng kanyang takot. Siya ay pumunta sa harap. At siya'y nagpatira pa. He bowed 7 times, bowing himself to the ground 7 times until he come near to his brother. Teka muna. Diba ang prophecy? The elder will serve the younger. Kaya nga nagalit si Esau eh. Hindi ba? Nanakaw na yung kanyang birthright, pati yung kanyang blessing, tapos ang prophecy pa, he will be inferior to his brother. But this is a complete opposite of what's happening. Jacob bowing down 7 times doon sa 4th century culture is a reflection of sincere regret and submission. At mapapansin nyo kung babasahin pa natin ng tuloy-tuloy yung ating teksto, ang ginagamit na term ni Jacob sa kanyang sarili, your servant, habang kausap niya ang kanyang kapatid. Dito, kitang-kita na natin ang pagbabago. He's no longer striving to be number 1. Di ba? Kaya gano'n, kahit sa pagpanganganak, pagsisilang sa kanila, ayaw niyang mauna yung kapatid niya. Hawak-hawak niya doon sa kanyang heel. At ginawa niya ang paraan para makuha niya lahat. And yet now, he was willing to humble himself and fully depend sa ating Panginoon. At hindi lamang yon. Yung mga present, yung mga alang handog na binigay niya kay Esau, pagbabasahin niyo po yon sa original, doon sa verse 11, yung present, the word present sa Hebrew, ay the same word ng blessing doon na kinuha niya kay Esau. That's why that was making amends, katulad ng ating nabanggit ko na ni Zacchaeus nung pumunta ang Panginoon doon sa kanyang nung inimbita niya ang Panginoon, di ba? Doon sabi na sa kanya ng Panginoon, "Come down, Zacchaeus, today I will be in your house, eating your house." At anong sabi ni Zacchaeus? Stood up and sabi niya, "Lord, 50% of my wealth I will give to the poor, and anyone I have cheated, I will pay fourfold." Ganun din nitong si Jacob. O sabihin natin, hindi na siya Jacob ngayon dahil Israel. Because God has changed him. He's willing to make amends. He's willing na magpakumbaba. Alam nyo, yung pakikipag-away pala, yung struggle na ginawa ni Jacob doon sa Peniel, it's reflect of the struggle of our Lord Jesus Christ
in the cross. Sapagkat ang ating Panginoon, siya man ay nakipagbuno laban sa mga tao noon, sa mga pinuno ng mga Hudyo, sa mga Romano. At siya rin ay nakipagbuno doon sa garden ng Gethsemane, na kung saan siya ay nanalangin na halos tumugo ang kanyang pawis ay dugo, sapagkat siya ay nakipagbuno sa Diyos. Pero katulad ni Jacob, ang ating Panginoon ay nanatiling nakakapit sa Ama at tinanggap niya ang kalooban ng Ama upang ikaw at ako ay mabigyan ng pagkakataon at makasumpong ng kaligtasan. Pero maliwanag ang sinasabi ron, ano? Doon sa mga Israelite na nagbabasa nito, nung una, maliwanag ang mensahe sa kanila. You cannot enter the promised land in your own strength. In the same way, para sa atin, hindi tayo maliligtas sa ating kakayanan. Kung akala mo dahil mabuti ka at ginagawa mo ang lahat, that will be enough. That's not how can we enter the promised land. We can only enter the kingdom when we are fully dependent sa ating Panginoon. Young people, kahit bata ka pa at palagi kang nagsisimba, huwag kang magkamaling mag-isip na okay ka na. Sapagkat kung hindi ka pa nagtitiwala sa ating Panginoon ng buong buhay, buong puso at buong kaluluwa, wala ka pang kakayanan na makapasok sa kaharian. Kahit pa Kristiyano ang tatay at nanay mo. At sa ating mga seniors, we are on the last stage of our life. And we might think na sasabihin natin, napakarami ko ng karanasan. Naging mabuti naman ang aking buhay. Pero itong sinasabi sa atin ng talita ng ating Panginoon, kung doon ka nagtitiwala, doon sa mga bagay na nagawa mo na mabuti, na ito ang magiging ticket mo upang ikaw'y makapasok sa kaharian ng Panginoon, ang sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon ngayong umaga, hindi yan ang paraan. Sapagkat ang tanging paraan ay ang pagtitiwala kay Kristo. At kung ano, doon sa ginawa niya, doon sa krus. Para na siya ang umako ng dapat na sana iparusa na nararapat sa atin sapagkat tayo ay guilty sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, I am the vine. You are the branches. The one who remains in me and I in him produce much fruit because you can do nothing without me. At sa mga Kristiyano, maliwanag yan. Nakakabit ka sa sanga, sa puno. Tayo yung mga sanga na nakakabit sa puno. Dahil sa pananampalataya. At wala tayong kakayanan na manatili sa ating sarili. It has to be by the grace ng ating Diyos. When we learn to trust the Lord with all our being, we find favor in His eyes. Kapag natutunan natin magtiwala sa Panginoon ng buong puso at kaluluwa, ang pabor ng Diyos ay nasa sa atin. Tingnan yung nangyari kay Jacob. Di ba takot na takot siya? At meron namang basihan ng kanyang pagkatakot. Sapagkat talagang nangloko siya at ninakaw niya. Pero nung dumating na ang kanilang pagharap, di ba? Kaya nga, ganun na lang ang pagpapatira pa din niya, no? Pero,
nakita natin kung paano nabago si Jacob. Pero dito makikita rin natin, binago rin si Esau. But Esau ran to meet him and embrace him and fell on his neck and kissed him and they wept. Who would ever think na gano'n ang mangyayari? Na itong palang si Esau ay miss na miss niya na rin pala yung kapatid niya. Ay di ba? Sabi niya, maghihintay siya ng tamang pagkakataon, papatayin niya yung kapatid niya. Pero him too was changed by God. Pinalambot din ng puso ng Diyos ang kanyang, pinalambot din ng Diyos ang kanyang puso. That's the only way you can explain it. Diba? Yung pabor ng Diyos dahil si Jacob ay natutong magtiwala ng buong puso at kaluluwa sa kanya. Ang pabor na ibinigay niya, pinalambos niya ang puso ng kanyang kapatid upang siya mismo ay maging mapagpatawad sa kanya. Hindi ba? Alam mo, isa sa mga siguro naging dahilan ay ginamit ng Panginoon ng matagal na panahon upang palambutin ang puso ni Esau. 20 years had passed. And at 20 years, ano nangyari kay Esau habang si Jacob ay nagpapagal doon sa Haran at nagsisikap na kumita? Si Esau nagpapasarap. He got it easy. Ang yaman di ba ang yaman ni Isaac? Wala siyang kakompetensya. And to the 20 years, he was able to build up his own wealth. So that, sabi niya kay Jacob, hindi ko na kailangan yan. Yung mga alay mo, kasi I have plenty. And which is true. He even had more men. He has 400 men. So he got it easy. And with that, pinalambot ng Diyos ang kanyang galit. Sapagkat nakita niya, wala na siyang dahilan. Di ba kaya siya galit na galit, ang akala niya, siya ang maghihirap at siya ay magiging inferior sa kanyang kapatid na bata. Sapagkat yun ang prophecy. The elder will serve the younger. But neither of them knew na yung pala ay para doon sa kanilang mga susunod na henerasyon. Na ito pala ay hindi mangyayari doon sa kanilang lifetime. At doon gusto kong makita nyo ang justice ng ating Diyos. Sapagkat nung binauna nating binabasa yan, parang, bakit naman ganun? Hindi pa pinapanganak, pinili na si Jacob. Hindi ba? Bakit naman ganun? Masyado namang pabor yung kay Jacob. Wala pa namang ginawa si Esau. Of course, later on, he did something to forfeit. Pero makita mo rito, the justice of our Lord, hindi nangyari doon sa kanilang lifetime. You see that? Do you see the justice of our God? Nakikita mo yung kanyang katarungan? Katarungan na hindi mapapasubalian. Sapagkat ang bawat isa sa atin, dahil tayo ay guilty of sin, ay dapat hatulan. At ang katarungan ng Diyos ay maghahatol. You hear? Praise the Lord for that. Naririnig mo ang katotohanan. Pero, yan ay walang saysay kung wala kang gagawing hakbang sa katotohanan na pinibigay sa iyo ngayong umaga. The truth is the challenge. Do you depend on God?
Or do you depend on yourself? Sa mga ginagawa mo, patuloy ka bang takot? At hindi handang humarap sa katotohanan? Kahit na gaano kasakit? Itong hinihingi ng ating Panginoon. Marunong ka bang magpatawad? Ganun na ba ang galit mo na hindi mo kaya magpatawad sa iyong kapwa? Sapagkat kung wala yung puso mapagpatawad, wala pa sa iyong Diyos. Wala pa sa iyong Espiritu. Here, we see the example of Jacob. He has a personal encounter with God, and God changed him. At sa kanyang pagbabago, ay nakita natin ang matatakutin, ang takot na takot, ay natutong humarap at magsabi ng totoo at magparaya at magpakumbaba. Hindi siya sa kabila ng takot, siya ay humarap. Kahit nang ibig sabihin noon ay maaari niyang ikamatay. Anong pumipigil sa iyo? Upang kilalanin mo si Kristo bilang Panginoon. Anong basihan mo na tunay ka na nga sa kanyang harapan? Alam mo yung reaksyon ni Esau. Nung binabasa ko ito, ang pumapasok sa isip ko ay ang tatay ng prodigal son. Diba? Ganun yung reaction ng father of the prodigal son when he returned. Nakita niyo yung kanyang anak na nandun pa lang sa daan, siya ay tumakbo. Niyakap at hinalikan. At dito pinapakita na nilalarawan ni Esau ang pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang kahandaang magpatawad. Ang kanyang kahandaang tumanggap sa sino mang magbabalik sa kanya ng may pagsisisi at kikilala sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Here, a self-made and self-sufficient people cannot inherit the kingdom of God. But we are reminded that in our struggles and suffering, we are taught to abandon our self-dependence and look to the cross, clinging to God alone for blessing. For when we fear God, there is nothing else to fear. Manalangin po tayo. Ama, kawaan mo po kami. Get hold of the heart, Panginoon, doon sa wala pa, ng mga pusong wala pa sa iyo. Nilalapit nila namin sila sa iyo, Panginoon. Hinihingi po namin ng awa. At para sa amin, Panginoon, na nasa kay Kristo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami man ay matutong palaging magtiwala at mamuhay ng may katiyakan sa iyong pangako. O Panginoon, kung ano man ang aming takot at pangamba, tulungan mo kami na ito ay aming maharap ng may lubos na pagtitiwala sa iyong kalakasan. Sa ngalan po ni Kristo ng aming Panginoon. Amen.